Luna sa ilalim ng galit, hinayla ang kwelyo ni Jason, ibinaba siya, at ang mga labi niyang mapula ay agad na dumampi. Sabi nga, nagulat si Jason, ganito ba katapang ang dalagang ito? Nang maramdaman ang pagkasuwat ng kanyang kausap, hindi na nag-atubiling magbigay ng mga aral si Jason kay Luna. Agad na nahulog si Luna sa karanasan, hindi makapagpigil, ang pakiramdam na iyon, sobrang saya na hindi maipaliwanag, mabilis niyang nalimutan ang kanyang sarili, at sa ilang sandali, siya pa ang naging mas aktibo kaysa kay Jason, mahigpit na hinawakan ang leeg ni Jason. Sa puntong ito, bahagyang binuksan ni Jason ang kanyang mga mata, at nang makita ang nakabighaning anyo ni Luna, naisip niyang dumating na ang tamang pagkakataon. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang dalawang braso ay nakapalibot sa payat na baywang ni Luna, at isang braso ang tahimik na gumagalaw, mula sa ibaba pataas, umabot sa mga bahagi na puno. Sumigaw si Luna, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at mariing itinulak si Jason palayo. Ang kanyang mukha ay namula, sa sobrang hiya ay nagalit at sinabi, Jason, ikaw ay isang masamang tao. Si Jason ay naguguluhan at kinuskus ang kanyang ulo, nahihiyang nagsabi, pasensya na, hindi ko napigilan. Ang bilis mong matuto, ako'y nawala sa sarili. Pagkatapos ay sinampal ang kanyang sariling kamay, bakit hindi ko mapigilan ang kamay na ito? Lahat ng ito ay dahil sa iyo, dahil sa akin. Oo. Tiyak na kasalanan mo. Sino bang may kagandahan na tulad mo? Amoy na ganito, at ang halik mo ay sobrang saya, paano ako makakapigil? Ang sunod-sunod na papuri ay nagpagan sa galit ni Luna, ngunit naramdaman niya na siya ay nalugi. Gusto pa sanang magsalita, nang biglang may boses mula sa likuran na nagpagulat sa kanya. Ano ang ginagawa ninyo? Nang lumingon, natuklasan na ito ay ang nakatatandang kapatid ni David, si Diana. Kilala ni Luna ang mga magulang ni David, at mas malapit ang relasyon nila kay Diana. Si Diana ay mas matanda ng 2 taon sa kanila, nasa 3 taon na ng kolehiyo. Sa puntong ito, naramdaman ni Luna na parang nahuli sa akto. Kung makita ni Diana ang nangyari kanina, ano na ang mangyayari? Naguluhan siya at nagmadaling panasan ang kanyang bibig, hindi komportable na nagsalita, Diana. Bakit ka nandito? Si Diana ay may pagdududang tingin sa kanilang dalawa, nakakunot ang noo at nagsabi, Luna, narinig mo bang tinawag na masama? May ginawa ba sa iyo ang taong ito? Si Jason. Agad na tumanggi si Luna. Wala. Diana, nagkamali ka ng narinig, ang sinabi ko ay, mag-aral sa ibang bansa. Oo. May balak si Jason na mag-aral sa ibang bansa. Pagkatapos ay lumingon siya at nagmadaling komendat kay Jason. Si Jason naman ay kalmado at nagsabi, oo nga, may balak na mag-aral sa ibang bansa, gusto ko lang sanang kumonsulta kay Luna tungkol sa ilang detalye. Si Diana ay nakakunot pa rin ang noo, hindi pa rin kumbinsido, gusto pa niyang magsalita. Biglang tumunog ang bell para sa klase. Tumakbo si Luna na parang napapraning, Diana, mauna na ako sa klase, magkikita tayo mamaya. Si Jason ay nagplano ring umalis, ngunit hinaranggan siya ni Diana, na may malamig na boses. Jason, ikaw ay mabuting kaibigan ni David. Alam mo rin ang relasyon ni Luna at David. Balang araw ay ikakasal sila, kung mahuli ko kayong may ginagawang masama, ako. Si Jason ay direktang pinutol siya. Tumingin ng tuwid sa mga mata ni Diana, at nagtanong na may banta, ano ang gusto mong mangyari? Si Diana ay biglang natakot sa kakaibang tingin ni Jason, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Bakit siya matatakot kay Jason? Si Luna ay malamig na nagsabi, si David ay aking tunay na kapatid, kaya't maaari akong gumawa ng kahit ano para sa kanya. Kaya, pinapayuhan kita na huwag mag-isip ng masama, kung hindi kita patatawarin. Si Jason ay tumingin sa kanya, biglang ngumiti. Ang babaeng ito ay patuloy na mayabang at mabagsik tulad ng dati. Ngunit alam ni Jason na ang kanyang pagyayabang, mabagsik, at mayabang na anyo ay pawang palabas lamang. Sa nakaraang buhay, talagang kilala sila ni Luna. Siya at si David ay talagang magkapatid, parehong masama. Sa nakaraang buhay,
Si David ay ginamit ang kanilang koneksyon upang ipakilala si Luna sa kanya. Kahit na si Luna ay napakaganda at siya pa ang reyna ng kolehiyo, hindi talaga interesado si Jason sa ganitong uri ng mayabang na babae. Ngunit isang pagkakataon sa isang salo-salo, parehong nalasing si Jason at si Luna, nawalan ng katinoan. Noon, si Luna ay unang beses, umiyak na parang namamaga ang mga mata, sumigaw na humihingi ng pananagutan kay Jason. Noon, si Luna ay unang beses, umiyak na parang namamaga ang mga mata, sumigaw na humihingi ng pananagutan kay Jason. Talagang tumanggap si Jason ng pananagutan, kaya, nagsimula silang mag-date, at nag-isip pa tungkol sa kasal. Sa panahon ng kanilang relasyon, sobrang pinabayaan ni Jason si Luna, walang pakialam sa paggastos. Hindi na niya matandaan kung magkano ang nagastos, ngunit sa huli, nalaman niya na si Luna ay ginamit ang dahilan na hindi siya pinapansin, nagmungkahi na makipaghiwalay kay Jason, at humiling ng 5 milyong yuan bilang kabayaran, mga gastos sa kabataan, gastos sa emosyon, at iba pa. Noon, si Jason ay talagang naiinip, at talagang ibinigay ito. Sa huli, nang siya ay mawalan ng lahat, nalaman niyang ang pagkakataong iyon ng pagkakalasing at pagkawala ng katinoan ay isang bitag na itinakda ni na David at Luna, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan kay Luna. Ang dugo sa kumot ay pawang itinanggi sa umaga pagkatapos. Si Jason ay naloko, hindi lamang iyon, ang pagkasira ng kanyang pamilya ay may bahagi ring kasalanan ng babaeng ito. Si Jason ay minsang dinala si Luna sa kanyang tahanan, at dinala rin siya sa kumpanya ng kanyang pamilya, kaya alam niya ang ilang mga lihim ng kumpanya. Sa totoo lang, maaaring sisihin si Jason noon na hindi siya nag-ingat sa kanya, at lahat ay sinabi sa kanya. Sa huli, ang masamang babae na ito ay ipinagbili ang mga lihim ng kumpanya ng pamilya ni Jason sa halagang 10 milyon, na nagdulot ng pagkasira ng pamilya ni Jason. Matapos ang pagkasira, siya ay nakipagsabuatan pa upang saktan siya. Sa pag-iisip sa mga nakaraang pangyayari, hindi maiwasang pinigilan ni Jason ang kanyang kamao, gustong durugin ang ulo ng babaeng ito. Sa puntong ito, si Luna ay sumigaw ng malakas, nagbanta, "Jason! Naririnig mo ba ako?" Si Jason ay tumingin sa kanya, at biglang narinig ang boses ng sistema sa kanyang isipan, nakakuha ang may-ari ng tala-arawan ni Luna, pindutin upang tingnan ang nilalaman. Si Jason ay sumilip sa nilalaman ng tala-arawan, at ang galit sa kanyang puso ay agad na nawala, at sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang ngiti na puno ng kahulugan. Ang nilalaman na ito ay talagang nakakatawa. Si Jason ay nagbigay ng isang magaan na sagot, "Oo, alam ko na, Fentay, hindi ako katulad ng ganong tao." Igay ng isang magaan na sagot, "Oo, alam ko na, Fentay, hindi ako katulad ng ganong tao." Si Luna, nang makita si Jason na sumusuko, akala niya ay epektibo ang kanyang presensya, nakakunot ang noo at tumango, "Mabuti, kung gayon ikaw pa rin ang masunurin kong estudyante. Tara, pumasok na tayo sa klase, malapit na." Pagkatapos ay umikot siya at umalis na may nakakaakit na balakang. Si Luna ay tinaguri ang reyna ng kolehiyo hindi dahil sa wala. Bukod sa kanyang mayabang at malamig na mukha, ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghamak, na ginagawang goddess siya sa mga lalaki, at karaniwan, mahilig siyang mag-ehersisyo kaya't mayroon siyang katawan na dapat handgun. Sa sandaling ito, siya ay nakasuot ng sports jacket, at sa ibabang bahagi ay may suot na gray yoga pants. Si Jason mula sa likuran ay nakatingin, ang kanyang puwit ay nakabakaka. Napakasawabe, talagang napakaganda. Si Jason ay ngumiti ng malamig, at sa kanyang isipan ay may isang matapang na ideya, kung susundin ang oras, ang bitag na iyon ay tiyak na itatakbo 2 araw mula ngayon, eksaktong sa kaarawan ni David. Bakit hindi si Jason ay gumanti ng ganti? Si Jason at si Diana ay naglakad patungo sa klase. Sa daan, siya ay malayang tumingin mula sa likuran. Sa wakas, nang umabot sila sa kanto, si Diana ay lumingon, nakakunot ang noo, at may inis na sumulyap kay Jason. Sa maikling paglalakbay na ito, kahit na hindi siya lumingon, maaari niyang maramdaman ang walang pakialam na tingin ni Jason.
na nagdulot sa kanya ng labis na pagkaabala. Naramdaman niyang ang nangyari kanina sa rooftop, marahil ay dapat sabihin kay David. Si Jason ay kumaway pa sa kanya, "Tay, magkikita tayo mamaya." Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid-aralan. Biglang sumigaw si Elena. Sinira ang katahimikan ng silid-aralan, "Nasaan ang pera ko?" Si Luna sa tabi ni Elena ay nanginginig. Si Elena ay nagmamadaling naghahanap sa kanyang bag. Ang guro ng advanced math ay isang matandang lalaki, nakakunot ang noo at nagtanong, "Anong nangyayari, estudyante?" Si Elena ay nagmadaling sumigaw, "Ginoo, nawawala ang pera ko, umabot ng 10,000 yuan. 2 araw na ang nakalipas, inilagay ko ito sa aking bag, hindi ko ito kinuha." Si Luna ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay mapatla. Ngunit si David na nakaupo sa tabi niya, una ay nag-isip ng malalim, pagkatapos ay mahinang nagtanong kay Luna, "Tay at KY, ang 100,000 yuan na salapi, katulad ba ito ng perang inilapag ni Jason sa mesa kaninang tanghali?" Hindi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, paano siya magkakaroon ng ganitong pera, bakit siya magnanakaw? May pera siya. Pero sinabi rin niya sa akin, kamakailan ay kulang siya sa pera, at saka hindi siya gumagamit ng salapi, bigla na lang may 100,000 yuan, hindi ba ito kainahinala? Sakto namang nawala si Elena ng 100,000 yuan, tiyak na siya na iyon. Ano pa ang dapat pag-isipan? Huwag kang maghinala, kahit na siya, ikaw at siya ay magkaibigan, gusto mo bang ipagbigay alam siya? Kung ipagbigay alam si Jason, tapos na siya. Bakit biglang naisip ni Elena ang 100,000 yuan? Ang ideya na ipagbigay alam si Jason ay lumalaki. Pangunahing dahilan ay sa mga nakaraang araw, siya ay labis na nalugi mula kay Jason, nawala na nga ang pera, nawala pa ang kanyang dangal. Sa wakas ay nakuha ang pagkakataong ito upang ipahiya si Jason, hindi ba siya pwedeng magpatalo? Anong magkaibigan, hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan ko. Gusto kong ipagbigay alam siya. Si Luna ay nawalan ng kulay sa kanyang mukha, nadarama ang kawalang pag-asa, lalo pang nagpapatahimik sa kanya ay ang mga salitang ito ni David. Sa mga nakaraang araw, biglang sinimulan ni Jason na sadyang saktan si David, baka siya ay nakahalata na sa balak ni David, at nagbabayad ng utang. Bigla siyang nagising. Sa puntong ito, tinawag na ng guro sa matematika ang guro ng klase. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala, baka kailangan pang ipagbigay alam sa pulis. Habang hindi alam kung ano ang gagawin, biglang tumayo si David, may matibay na tinig na nagsabi, "Guro, gusto kong ipagbigay alam. Ang 100,000 yuan ni Elena, ay kinuha ni Jason." Ang lahat ay naguluhan, si David ay nagpakitang parang may katwiran na nagsabi kay Jason, "Jason, kaibigan mo ako, talagang hindi ko kayang makita kang malugmok ng ganito. Hindi masama ang magkamali, basta't alam mong mali at nagbabago, isa ka pa ring tunay na lalaki. Huwag mong sisihin ang kaibigan ko, ito ay para sa iyong kabutihan." Hindi may kakaila, si David ay talagang mahusay sa pagsasalita. Sa ganitong sitwasyon, nais pa ring magsalita ng mga makabuluhang salita. Ang mga tao ay nagulat na tumingin kay Jason, hindi makapaniwala na si Jason, isang mayamang binata, ay magnanakaw ng pera. Ang mga tao ay nagulat na tumingin kay Jason, hindi makapaniwala na si Jason, isang mayamang binata, ay magnanakaw ng pera. Si Luna ay nagising mula sa kanyang pagkamangha, lalong natatakot na gustong tumakas. Ngayong pagkakataon na ito, tapos na. Si Jason ay bagong handang matulog. Hindi inaasahan na si David ay magsasalita ng ganitong mga salitang nakakagulat, ngunit si Jason ay hindi nag-alala. Ang pera ay nasa kanya, ngunit hindi siya ang nagnakaw. Anong kinalaman nito sa kanya? Si David ay matalino, talagang alam kung kailan dapat kumilos, kailangan bang itulak ang kanyang kasintahan sa bilangguan para lang makabawi. Si Jason ay nagunat, tiningnan si David na puno ng galit, ngumiti, at dahan-daang nagsabi, "David, nagbabayad ka ba ng utang sa nangyari kagabi?" David isang beses, "Hindi ba? Ako, si David, ay ganitong klase ng tao.
Pagkatapos, siya ay nagdaramdam at sumakit ang ulo habang sinasabi, Jason, ako ay nagal iligtas sa iyo. Nang kumain tayo ng tanghalian, nakita ng lahat, inilagay mo ang 10,000 pera sa mesa. Sabi mo nakuha mo ito, hindi namin ito pinansin. Pero ngayon, isipin mo, kadalasang hindi ka gumagamit ng pera, paano ka biglang nagkaroon ng 10,000 pera? At sakto namang nawala ni Elena ang isang vandong. Napakalinaw na ng sitwasyon, di ba? Ilabas ang pera, aminin ang pagkakamali, baka hindi mo na kailangan pang i-report sa pulis. Alam kong ikaw ay mahirap, pero ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para magnakaw. Ang mga tao na nakikinig kay David ay lalong naniwala na ang magnanakaw ay si Jason. Si Elena ay nakakunot ang noo habang tinitingnan si Jason. Paano naman magkakaroon ng kakulangan si Jason ng 10,000 dong? Kahit nakailanganin niya, madali lang makihiram mula sa mga kaibigan ng ilang van, hindi ito sapat para magnakaw ng maliit na halagang ito mula sa kanya. Pero ang katotohanan ay nasa harap nila. Inilagay ni Jason ang 10,000 dong sa mesa, at tahimik na sinabi, ito ba ang tinutukoy mo? Ito ay pera ko, hindi ko ninakaw kay Elena. Pagkasabi nito, sumulyap siya kay Luna na parang sinasabi, walang kinalaman ito sa kanya. Si Luna ay patuloy na nanginginig, hindi niya akalain na aabot ang sitwasyon sa ganitong antas. May sakit ba si David? Sinabi na sa kanya na huwag magsalita, huwag i-report. Nagsisinungaling ka. Agad na nagbago si David at nagmukhang makabayan. Pinagsabihan si Jason, Jason. Patuloy ka pa ring nagmamalaki. Bilang kapatid, hindi ko na talaga kayang tiisin ito. Pagkatapos ay lumingon siya sa magandang guro, ipinapayo ko na agad tayong mag-report sa pulis. Nawalan ng pera sa klase, hindi makakaiwas si Jason sa responsibilidad. Oh, tama, noong tanghali habang kumakain tayo, biglang sinabi ni Jason na may naiwan siyang gamit. Sinadyang ihiwalay tayo para makabalik sa klase, sa team. Oh, tama. Noong tanghali habang kumakain tayo, biglang sinabi ni Jason na may naiwan siyang gamit. Sinadyang ihiwalay tayo para makabalik sa klase. Sa tingin ko, siya na ang nagnakaw noon. Tiningnan ng guro na si Sofia si Jason ng may komplikadong tingin, ngunit hindi na siya nag-isip ng marami patungkol dito. Sa kanyang mga mata, kahit na may pera si Jason, mababa ang kanyang ugali, at ginamit pa ang pera para makapasok sa universidad, kaya lalo niyang hinamak ang ganitong asal. Bukod dito, ang pagnanakaw ng pera sa ilalim ng surveillance camera ay tumutugma sa impresyon ng isang walang isip na mayamang bata na iniwan ni Jason sa kanya. Ngayon, may mga ebidensya na, hindi pa rin umamin. Ang pag-report sa pulis ang pinakamainam na opsyon. Tiningnan ni Sofia si Jason. Malamig na nagsabi, medyo seryoso ang sitwasyon, dahil hindi umamin si Jason, kailangan na nating i-report sa pulis. Susuriin ang surveillance camera, magiging malinaw ang lahat. Si Jason ay nananatiling kalmado at nag-angat ng balikat, tila may kaunting inaasahan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni David kapag nalaman niyang ang magnanakaw ay ang kanyang magiging asawa. Nakita ni David ang sitwasyon at sa loob-loob niya ay nagmura, ibodong, malapit na siyang mamatay at naglakas loob pang maging mayabang. Kapag pumasok na siya sa presinto, tingnan natin kung paano siya iiyak. Mula simula hanggang sa dulo, mula nang ilabas ni David ang tinatawag na ebidensya, lahat ay naniniwala na si Jason ang magnanakaw. Huwag mag-report sa pulis. Ako ang nagnakaw ng 10,000 dong mula kay Elena, Sofia, huwag mag-report, pakiusap. Sinabi kong huwag magsalita, huwag mag-report, hindi ka nakinig. Ngayon, ayan na, nahuli ang magnanakaw. Masaya ka na ba? Naubos na ang aking reputasyon dahil sa iyo. Ang biglang pagbabago ng sitwasyon ay nag-iwan sa lahat na walang masabi, sa isang iglap, lahat ay napanganga. Si Elena at David ay lalo pang nagulat. Ang magnanakaw ay si Luna. Ang taong sa mata ng lahat ay si Luna na may magandang akademikong record. Paano ito nangyari? Si Elena ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Luna ay talagang isang mabuting kaibigan, malapit na kaibigan niya. Kahit sa panaginip,
Hindi niya akalain. Bakit si Luna? Si David ay lalong nagsisi. Sa puntong ito, siya ay ganap na naisipan. Hindi nakapagtataka na si Luna na palaging kinamumuhian si Jason ay nagmungkahi na huwag siyang i-report, kanina pa siya hindi nakapansin. Ang pera ay ninakaw ni Luna. Lumalaki na ang issue. Kahit anong investigasyon, tiyak na mahahanap siya. Maaaring sabihin na ang matinding talumpati ni David kanina ay nagdulot ng pinsala kay Luna. Nais ni David na sampalan ang sarili ng 2 beses. Ngayon kahit anong gawin, hindi na ito maibabalik. Si Sofia ay nagmasahe sa kanyang noo. Hindi niya akalain na ganito ang magiging resulta. Mahina siyang nagtanong, nasaan ang pera? Ibalik ang pera kay Elena, at pagkatapos ay humingi ng tawad kay Elena. Si Sofia ay nagmasahe sa kanyang noo. Hindi niya akalain na ganito ang magiging resulta. Si Jason ay hindi rin tumanggi, tahasang nagsabi, nasa akin ang pera. Si Sofia ay napanganga, ha? Anong kabaliwan ito? Hindi mo ba sinabi na iyon ay pera mo? Ang iba pang mga tao ay nag-umpisang mag-usap. Si Luna ay umamin na nagnakaw ng pera. Paano ito napunta kay Jason? Baka mayroon silang lihim na hindi maaring ipaalam sa iba. Nakita ang pag-usapan na lumalaki. Sinabi ni Sofia, kayo dalawa, sumama kayo sa akin sa opisina. Ang iba ay magpatuloy sa klase. Si Jason at Luna ay pumunta sa pribadong opisina ni Sofia. Si Sofia ay medyo nababahala. Hindi ito maliit na bagay. Si Jason ay may espesyal na katayuan, at si Luna ay isang estudyanteng labis niyang pinahahalagahan, na balak niyang ay rekomenda sa student council. Kung maayos na maayos ito, mas mabuti, nagpasya siyang makipag-usap sa punong guro. Maghintay kayo dito, babalik ako. Umalis si Sofia sa opisina. Si Luna ay hindi na nakapagpigil at umiyak. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng luha. Oh, tapos na ako, alam na ng lahat na ako ay magnanakaw. Jason, masaya ka na ba ngayon? Sinabi kong ibalik ang pera, hindi mo ibinalik, ngayon ay ayan na, nawasak na ang aking reputasyon. Habang nagmumura si Luna, naisip din niya na siya ay inabuso ni Jason, lalo pang nagalit, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw pa ang nagbanta sa akin, inabuso ang aking unang halik. Kapag nahuli ako, huwag kang umasa na makakaligtas, mamaya ay isisiwalat ko ang lahat, at pagkatapos ay i-report kita, sisihin ka sa mga hindi nararapat na gawain, at ipapasok ka sa bilangguan. Si Jason ay napatawa, ayos lang, si Luna ay marunong nang magbanta sa kanya. Talagang may progreso kung gusto niya itong gawin o hindi, hindi ito alintana kay Jason, siya ay mayamang tao. Anong bagay ang hindi niya kayang ayusin? Sa ngayon, ang kanyang imahe ay isang walang kwentang mayamang bata, hindi ba ito ang dapat gawin ng mga mayayamang bata? Gayunpaman, si Jason ay ayaw ng abala, at higit pa, hindi pa siya sawa kay Luna. Sayang naman kung ganito lang ang magwawakas. Siya ay nagkamot sa kanyang tainga, at tahimik na nagsabi, huwag kang magalit. Sabihin ko sa iyo, sa kabutihang palad ay nahuli ko ito, mayroon ka pang pagkakataon, kung hindi, tapos na ang buhay mo, dapat ka pang magpasalamat sa akin. Huwag kang magalit, sabihin ko sa iyo, sa kabutihang palad ay nahuli ko ito, mayroon ka pang pagkakataon, kung hindi, tapos na ang buhay mo, dapat ka pang magpasalamat sa akin. Magpapasalamat sa iyo. Kailangan ko bang magpasalamat sa iyo? Sa tingin ko, nababaliw ka na. Kung sabihin ko sa iyo na mayroon akong paraan para linisin ang iyong pangalan, ano ang gagawin mo? Linisin ang aking pangalan. Paano? Ngayon ay may malinaw na ebidensya, malinaw na nakuhanan ng surveillance camera. Ako ang magnanakaw ng pera. Paano mo ako lilinisin? Si Luna ay labis na nagalit, ngunit mas kalmado na siya, nang marinig na si Jason ay may paraan upang linisin siya. Muling umusbong ang pag-asa. Tumingin si Jason sa kanyang mga mata, at sinabi, Black Hockey, naisip mo na ba, kung hindi ko nahuli na ikaw ay nagnakaw ng pera, ang 10,000 tay na iyon ay makukuha mo na, at ngayon ay nandito ka, maaaring ikaw lamang ang narito, walang kinalaman ito sa akin. Nang marinig ito ni Luna,
Siya ay biglang nanginig, tila, totoo nga. Ang sitwasyon ay talagang walang kinalaman kay Jason. Sa huli, ito ay dahil sa kanyang kasakiman. Kung hindi nahuli ni Jason ang kanyang pagnanakaw, siya lamang ang magdadala ng lahat ng kasalanan, at walang pagkakataon na pagkatapos siyang banta ni Jason, naisip niyang ibalik ang pera, at nahuli siya ni Jason, sa halip ay naging straw na nagligtas sa kanya. Si Luna ay nagmadaling nagtanong, ano ang balak mong gawin para linisin ang aking pangalan? Nais ni Luna na magtanggal ng mantsa. Ayaw niyang sa hinaharap ay may mga tao na magtatanong sa kanya ng kakaiba, na sa likod ay may mga nag-uusap na siya ay isang magnanakaw. Ayaw niyang mabaygo ang kanyang mga magulang, at higit sa lahat, ayaw niyang maapektuhan ang kanyang hinaharap sa labas ng lipunan dahil dito. Dahan-daang sinabi ni Jason, madali lang ang bagay na ito. Sa kasalukuyan, nasa kamay ko ang pera. Basta't sabihin ko na ako ay kulang sa pera, at alam kong may pera si Elena sa bulsa, ay pwede na kitang puwersahin na tulungan akong magnakaw ng pera, hindi ba't tapos na ang lahat? Sa totoo lang, wala naman akong pinag-aralan, isa lang akong anak ng mayamang pamilya na walang ginagawa, kaya't ang paggawa ng ganitong uri ng kabastusan ay talagang normal, hindi ba? Nang marinig ito ni Luna, biglang sumiklab ang apoy ng pag-asa. Ito ay talagang isang magandang paraan, at sabay na ito ay tila makatwiran, walang anumang problema o butas sa looika. Masiglang sinabi ni Luna, sige, gawin natin ito. Sa kanyang puso, siya ay masaya, sa oras na ito, talagang nailigtas siya ni Jason, kung wala siya, ano ang pagkakataon na makagawa ng ganitong hakbang. Bagamat si Jason ay may masamang ugali, sa mga kritikal na sandali ay talagang kapaki-pakinabang siya. Gayunpaman, nang bahagyang tumingin si Luna, nakita niya ang nakangiting mukha ni Jason, agad siyang nakaintindi, at nagtanong, ano naman ang kondisyon? Anong gusto mong kondisyon? Nag-atubili siya ng kaunti, itinuro ang kanyang mga labi, namumula ang mukha at sinabi, maaari bang ako na lang ang manguna muli, okay lang ba? Medyo nagulat si Jason, si Luna ay talagang matalino. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagkakasama, natutunan na ba niyang makipagnegosasyon? Amumula ang mukha at sinabi, maaari bang ako na lang ang manguna muli, okay lang ba? Pumalakpak si Jason at sinabi, ganyan ang dapat, sa mundo, walang libreng tanghalian, at sa langit, walang mga tinapay na nahuhulog mula sa itaas. Pero, sa tingin ko ay may konting kawalan ako. Kawalan. May masamang kutob si Luna. Oo, sabi ni Jason, isipin mo, dati ay tinulungan kita na itago ang tungkol sa pagnanakaw ng pera, isang halik lang iyon. Ngayon, ako na ang kailangang magdusa ng paratang ng pagnanakaw, kung ayaw ni Elena na patawarin ako, talagang makukulong ako, at alam mo na ang pagkakulong ay may malaking epekto sa isang estudyanteng kolehiyo. Para bang ako ang pumalit sa iyo sa pagkakulong, at ikaw ay isang halik lang ang ibinayad mo, sa tingin mo ba ay makatwiran iyon? Nang marinig ito ni Luna, naisip niyang tama nga, si Jason ay tumulong sa kanya na pasanin ng isang napakalaking pressure. Nag-atubili siya ng kaunti at sinabi, sige, bibigyan kita ng maraming halik, okay lang ba? Bahagyang ngumiti si Jason, nahulog na siya sa bitag. Sige, pero ilang beses? Sige, pero ilang beses? 10 beses. Nang sabihin ito, siya mismo ay nahihiya na hindi niya matanggap. Malinaw na galit si Jason, malinaw na si David ang gusto niya, ngunit ngayon ay humihingi siya kay Jason na halikan siya ng 10 beses para matulungan siyang magdala ng kasalanan, talagang nakakahiya. Hindi maiwasang mag-isip si Luna, paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sa pag-iisip, sa huli ay maaari lamang niyang sisihin ang kanyang sarili. Sino bang nagudyok sa kanya na magnakaw ng pera? Siya ay isang tao na may dignidad, maliwanag at marangal, si Jason ay walang dahilan para pilitin siya, at hindi siya dapat napunta sa ganitong landas. Hinaplos ni Jason ang kanyang baba, 10 beses, medyo kaunti, pero ayos lang, kailangan ko lang ng isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Sa ngayon, talagang umaasa si Luna na tulungan siya ni Jason na linisin ang kanyang pangalan, kung kailangan niyang magbayad ng kaunti pang halaga, handa na siyang gawin iyon.
Ngumiti si Jason ng may kalokohan. Sa 10 beses na ito, hindi mo dapat itulak ang kamay ko palayo, at hindi mo rin ako dapat itulak. Si Luna, ang kanyang puting leeg ay nag-init ng bahagya. Sa katunayan, nahulaan na niya na magbibigay si Jason ng labis na kahilingan, ngunit nang ito ay sinabi mismo ni Jason, hindi pa rin siya makatiis sa hiya. Ang hindi pagtulak sa kanyang kamay, hindi ba? Si Luna ay hindi sinasadyang yumuko upang tingnan, hindi niya makita ang dulo ng kanyang sapatos, alam niya ang kanyang kalamangan, kahit na hindi niya alam kung bakit ang mga lalaki ay mahilig sa malalaki, ngunit talagang malaki siya. Naalala ang eksena kung saan hinawakan siya ni Jason sa bubong, bigla siyang nakaramdam ng pangangati sa kanyang katawan, labis na hindi komportable. Ayaw niyang sumang-ayon sa hindi makatarungang kahilingan ni Jason. Kung ganun, hindi ba't sa labas ng huling hakbang, lahat ng mga bagay na dapat gawin sa isang kasintahan, ay nagawa na niya kay Jason. Ayos na, si Luna sa aspeto na ito ay medyo inosente pa rin, bukod sa huling hakbang, marami pang ibang bagay na maaari niyang gawin. Sa isang mahinang tinig, si Luna ay walang lakas, maaari bang palitan ng ibang kahilingan? Halikan kita ng 20 beses, paano? Matapos niyang sabihin ito, naramdaman niyang nahirapan siyang huminga, ang kanyang mukha ay namula na para bang magdudugo. 20 beses, kung isasaalang-alang ang isang beses sa isang araw, kailangan niyang maging malapit kay Jason sa loob ng 20 araw. Ngunit tumanggi si Jason, hindi, ano ang silbi niyan? Baka kailangan kong umupo sa kulungan, bigyan mo ako ng kaunting kabayaran, hindi ba't hindi ito labis? Sa simula, ang kalooban ni Luna ay hindi matatag, nang marinig ang sinabi ni Jason, wala na siyang dahilan para tumanggi, lalo na nang makita niyang labis na nahuhumaling si Jason sa kanya, sa kaibuturan ng kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam ng tagumpay, agad niyang pinatay ang mga pag-iisip na ito, sinasabi sa sarili na si Jason ay gusto lamang siyang paglaruan, huwag mag-isip ng ganoon. Siya ay kumalma, bahagyang tumango, oo, ayos lang, walang problema. Hindi kita paputol. Siya ay kumalma, bahagyang tumango, oo, ayos lang, walang problema. Hindi kita paputol. Hinaplos ni Jason ang kanyang ilong, ayos na, hindi dapat ito ipagpaliban, hayaan mong matikman ko muna. Nagulat si Luna, lumingon siya sa nakasarang pinto ng opisina. Dito, nabaliw ka na. Ito ang opisina ni Ate Sofia. Paano kung bigla siyang bumalik? Hindi nag-alintana si Jason. Agad niyang hinayla si Luna palapit, at hinalikan ang kanyang malambot na mga labi. Sa pagkakataong ito, mabilis na nakapag-adjust si Luna. Kahit na may kaunting kasanayan, ngunit sa kanyang puso ay nakaramdam siya ng kalungkutan. Kilala na siya at si David sa loob ng 4 na taon, may mga malabong taon na rin. Sinasabing ang pagkumpirma ng relasyon ay maaaring humalik. Ang mga bagay na iyon ay dapat gawin sa kanilang gabi ng kasal. Si David ay naniniwala pa rin ang kanyang unang halik ay nasa kanya pa. Ayos na, ituring na lang itong pagsasanay sa halik. Sa oras na iyon ay babayaran ko kay David. Naisip niya, bigla niyang naramdaman ang malaking kamay ni Jason. Si Jason ay mahusay sa pagmamasid sa damdamin ng tao. Maaari niyang makita ang mabilis na pagbabago ng emosyon ni Luna, at dahil dito, sa kanyang biglang malamig na tinig, maaari niyang hulaan kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, malamang ay pinagmumura siya. Ngunit hindi nagmamalasakit si Jason, ano ang pakialam niya sa iniisip niya? Gusto lamang niyang makakuha ng kaunting benepisyo, hindi may kakaila, talagang kahanga-hanga si Luna. Ang pakiramdam na ito ay nagbigay ng papuri kahit sa taong may 2 buhay na si Jason, naiisip niyang bigyan si Luna ng palayaw, Luna gatas ng baka. Siyempre, bukod sa pakiramdam ng pandama at panlasa, ang pinakamasayang bahagi ay ang pakiramdam ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi niya nakalimutan, si Luna ay magiging asawa ni David. Sa puntong ito, ang isip ni Luna ay ganap na walang laman. Ang isang kamay niya ay hindi sinasadyang nakapatong sa likod ng kamay ni Jason, bahagyang kumikilos, habang si Jason naman ay nakapatong ang kamay sa kanya. Si Luna ay nahubog sa iba't ibang anyo, sa pagkakataong ito hindi katulad ng mga nakaraang pagkakataon,
Hindi siya agad nahirapan sa kakulangan ng hangin, marahil ay dahil mas sanay na siya. Ngunit biglang binitiwan siya ni Jason, na nagdulot kay Luna na makaramdam ng kakulangan. Binuksan niya ang kanyang mga mata na tila nalilito, tiningnan si Jason, ang kanyang mga labi na basang-basa ay bahagyang nagtanong, bakit ganon? Tumingin si Jason sa kanyang magulong kasuutan, ang kanyang mukha ay namumula, ngumiti ng may kalokohan, bakit ganon? Hindi ka ba nasiyahan? Agad na nagising si Luna, nakaramdam ng labis na kahihiyan, huminto na si Jason, gusto pa ba niyang ipagpatuloy? Luna, talagang wala kang hiya. Bumalik na si Sofia. Nang siya ay magbabalak na magsalita, biglang bumukas ang pinto ng balkonahe. Pumasok si Sofia. Agad siyang nag-ayos ng kanyang damit, yumuko. Masyado siyang nai-involve, nakalimutan niyang nandito pa sila sa opisina ni Sofia. Buti na lang at narinig iyon ni Jason. Medyo hindi maganda ang mukha ni Sofia, dahil sinabi ng punong guro na dapat itong seryosohin. Ang magnanakaw ng bagay ay si Luna na dapat talagang maparusahan, hindi siya nakapansin sa kakaibang sitwasyon ni Luna. Biglang nagsalita si Jason, Anches Sofia, sa totoo lang, ako ang may gawa nito. Si Sofia ay nagulat, ikaw ang gumawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi ni Luna? Oo, sabi ni Jason, ang pera ay talagang ninakaw niya, ngunit pinilit ko siya. Ano? Biglang bumangon si Sofia, nagalit na tumayo, tiningnan si Luna, totoo ba ang sinasabi niya? Si Luna ay nahirapang tumango, ngunit hindi nagsalita, magkaibigan sila ni Sofia, karaniwang itinuturing ang isa't isa na parang magkapatid, sa pagkakataong ito ay kailangang magsinungaling sa harap ni Sofia, labis siyang nahihiya. Totoo, si Sofia, kamakailan lang ay kulang ako sa pera. Isang pagkakataon na nakita ko ang pera sa bag ni Elena. Nakita ko na magkaibigan sina Luna at Elena, kaya pinilit ko siya na kunin ang pera para sa akin. Kung hindi siya tumulong, hahanapan ko ng tao si David. Si David at Luna ay nasa isang malabong yugto. Pareho silang may gusto sa isa't isa. Maraming tao ang nakakaalam tungkol dito, kaya't walang problema sa pagsasabi ng ganito. Hindi mapigilan ni Sofia ang kanyang kasiyahan. Ayos lang. Si Jason. Hindi. Umubo si Sofia. Jason, talagang wala kang takot. Naglakas loob kang gumawa ng ganitong bagay. Ikaw ba ay CHOCT? Isa. Si Jason ay bahagyang huminga ng malalim. Parang hangin na dumaan. Ngunit si Sofia ay hindi rin mabait. Makikita ito sa kanyang reaksyon kanina. At sa kanyang mga sinasabi. Bakit hindi na lang siya mamatay? Sa nakaraang buhay, nang siya ay nag-aaral, palagi siyang naghanap ng paraan para punahin siya, palaging sinasabi sa kanya na ang pera ay hindi lahat, hindi maintindihan ni Jason, kung siya ay may pera, siya ba ay mali? Halos hindi siya nakapagtapos dahil sa kanya. Matapos magtapos, sa isang reunion, si Sofia ay nagbukas sa harap ng 15 kaibigan, pagkatapos ng kanyang pagkabangkarote, tumawag pa siya. Akala ni Jason ay pinapayuhan siya na mabuhay ng maayos, ngunit hindi niya alam na siya ay nagbigay ng pahiwatig na parang sinasabi na si Jason ay nag-aaksaya ng hangin, parang sinasabi na dapat na siyang mamatay, kaya't may bahagi ng kanyang pagnanais na magpakamatay na nagmula sa matandang babaeng ito. Hindi maintindihan ni Jason, si Sofia ay napakaganda sa panlabas, bakit siya may ganitong mga prehisyo laban sa kanya? Si Sofia ay nagbigay ng sermon mula sa pananaw ng moralidad, sa huli ay gusto pang ipasa ito sa pulis, upang ipasa sa pulis ang usaping ito, sinabing para matutunan ito ni Jason. Si Luna ang huminto sa kanya, kaya hindi ito naipasa sa pulis. Tuwian ay nagising din, ang pangyayaring ito kung palalakihin ay hindi magandang epekto kay Luna. Mas mabuting gawing maliit ang malaking usapan, gawing wala ang maliit na usapan. Kaya tinawag si Elena upang ayusin ito sa harap. Alam ni Elena na si Jason ang tunay na utak ng lahat. Huminga siya ng maluwag, hinawakan ang kamay ni Luna at sinabi, sabi ko na nga ba, bakit mo ako ninakawan? Ang ganda ng relasyon natin. Akala ko ikaw ang nag-utos kay Jason. Bakit hindi mo sinabi noon? Medyo namula si Luna. Noon? Sobrang nagmamadali, hindi ko na naisip. Hayes,
Ngayon nagsisimula na rin siyang magsinungaling. Hindi naisip ni Elena ng malalim. Ayos lang, basta hindi ikaw ang may kasalanan. Tinanong ni Tuwian, Elena, ituring na si Jason ang nagnakaw ng pera. Gusto mo bang maparusahan siya? Tumingin si Elena sa malamig na mukha ni Jason. Umiling, hindi na, ibalik mo lang ang pera sa akin ayos na. Pagkatapos ay sinabi kay Jason, Jason, alam kong hindi mo pinapahalagahan ang kaunting perang iyon, kung kailangan mo ng pera, direktang lumapit ka sa akin, kasi ang gulo ng sitwasyon para sa lahat. Ngumiti si Jason at sinabi, sige, salamat. Nasa ibabaw ng mesa ko ang pera, umuwi ka na lang at kunin iyon. Tumingin si Jason kay Elena na may maikling buhok, naaalala, hindi naman masama si Elena, maliban sa ilang masamang ugali dulot ng kayamanan, hindi naman siya may masamang intensyon, at nang bumagsak ang kanilang negosyo, hindi siya nang approve ng pagkakataon, ibinalik ang lahat ng perang dapat ibalik sa pamilya Jiang, na nagbigay ng malaking ginhawa sa pamilya Jiang noon. Kapag may pagkakataon, magbabalik ng utang na loob si Jason. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Tuwian, ayos, malinaw na ang usapan, umuwi na kayong dalawa, gusto kong makipag-usap ng pribado kay Jason ng kaunti. Hinayla ni Elena si Luna palabas, mas naiintindihan niya si Jason kaysa sa iba, sa kayamanan ng pamilya niya, walang silbi ang sinasabi ni Tuwian, hindi ba't siya ang gagawa ng gusto niya. Tanging si Luna ang may kaunting pag-aalala na nakatingin kay Jason. Matapos umalis ang dalawa, seryosong sinabi ni Sofia, Jason, swerte ka, hindi ka hinanap ni Elena. Kung hindi, tiyak na makukulong ka, at magkakaroon ng mantsa sa iyong record. Sinabi ko na sa iyo dati, hindi dahil may pera ka ay magagawa mo ang lahat, paaralan ito, huwag kang maging labis. Tahimik na nakinig si Jason, ang kanyang mga mata ay muling tiningnan si Sofia mula ulo hanggang paa. Si Sofia ay 31 taong gulang na, isang tipikal na ginang, kahit ang kanyang mukha ay may hitsura ng isang may bahay, may nunal sa kaliwang sulok ng kanyang bibig, na lalo pang nagpatibay sa kanyang kaakit-akit na anyo. Ang kanyang katawan ay talagang kaakit-akit, nakasuot ng kasuotan ng guro, naglalabas ng kaakit-akit na aura ng isang may bahay, na hindi may iwasang magbigay ng mga ideya sa ilang aspeto. Ang kanyang mahahabang binti ay mahigpit na nakabalot sa itim na medyas, nakapagsalungat ang mga binti. Ang kanyang palda ay mahigpit na nakadikit sa kanyang mga hita, sobrang nakakaakit. Tiningnan ni Jason mula sa ibaba pataas, walang takot na pinagmamasdan. Sa simula, inisip ni Sofia na nagrebelde si Jason, hindi siya nakipag-usap sa kanya. Ngunit nang makita ang mga mata ni Jason, agad siyang nagalit, Jason. Sofia galit na hindi makapagpigil, hindi pa siya nakatagpo ng ganitong tao tulad ni Jason. Talagang, ang mga mayayamang bata na ito ay walang normal na tao, puro mga tao na may masamang asal. Ipinakita ni Sofia ang kanyang matinding saloobin, si Jason naman ay wala ng interes na manatili. Kahit gaano pa siya kaganda, kung hindi maganda ang kanyang pakiramdam, wala nang halaga. Inilayo ni Jason ang kanyang tingin, at nag-aatubiling nagsabi, Teacher, may iba pa bang kailangan? Kung wala na, maaari na akong umalis. Ikaw. Ang saloobin ni Jason ay nagpasiklab kay Sofia na gusto na siyang paalisin agad. Jason, huwag mong isipin na dahil sa ilang maruming pera sa bahay niyo ay maaari mong gawin ang gusto mo. Sa pagkakataong ito, masasabing swerte ka, pinapaalalahanan kita, sa susunod na mahuli kita, hindi kita palalagpasin. Tiyak na parurusahan niya ng nararapat ang taong ito na walang galang. Hindi siya maaaring sisihin, mula sa kanyang pananaw, talagang labis si Jason. Pero hindi nag-aalala si Jason, sige, susubukan kung hindi mahuli. Naramdaman ni Sofia na kung magpapatuloy pa siya sa pakikipag-usap kay Jason, tiyak na magagalit siya, kaya't mariin niyang sinabi, bumalat ka sa klase. Sumulat ka ng 1,000 salita ng pagsusuri. Si Jason, susulat siya. Nakakatawa, umalis si Jason sa opisina. Samantala, sa klase, kumalat na ang balita na si Jason ay magnanakaw ng pera,
At ang pinakamasayang tao ay walang iba kundi si David. Ang mabigat na bato sa kanyang puso ay sa wakas ay nahulog na. Sabi ko na nga ba, naiintindihan kita, paano ka makakagawa ng ganitong kabastusan? Luna, kung sakaling mangyari ulit na ang taong iyon ay manghihimasok sa iyo, sabihin mo lang sa akin, hahanapin ko siya. Talaga namang dahil sa ilang salaping nasa bulsa ay nagiging walang galang. Ang mga kaibigan ni David ay sabik na sumang-ayon, pero si Luna ay hindi naglakas loob na magsalita pa, nahihiya siya, at sa kanyang puso ay may kaunting hindi komportable, bastos. Ganito ba talaga ang tingin ni David sa kanya? Pero mula simula hanggang wakas, hindi siya nagsalita, at sa katunayan, naramdaman niyang medyo kawawa si David. Siya ay naipit na ng ganito ni Jason, at siya ay nandyan lamang na nagmamalaki. Sa loob ng isang maikling araw, si Luna ay nahalikan na ng maraming beses ni Jason, at siya ay may utang na 9 na halik na lampas sa hangganan, ganap na niyang naranasan ang mga paraan ni Jason. Hindi kayang talunin ni David si Jason, at para sa kapakanan ng kanilang dalawa, at para sa ikabubuti ni David, sinabi ni Luna sa kanya, David, sa susunod ay iwasan mo si Jason, huwag kang makisangkot sa kanya, hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Nang marinig ni David ang pag-aalala ni Luna para sa kanya, bumalik ang pamilyar na pakiramdam ng pag-aalinlangan, at siya ay labis na natutuwa. Karaniwan, sumusunod si David sa mga sinasabi ni Luna, ngunit mayroon pa siyang isang bagay na hindi natatapos. Ngumiti si David at nagsabi, sige, susundin kita. Luna, 2 araw mula ngayon ay ang aking kaarawan, ituturing kong ito bilang huling hapunan kasama siya, pagkatapos ng kaarawan, maghihiwalay na ako sa kanya. Ang tubig ng ilog ay hindi dapat makialam sa tubig ng balon. Si Jason ay isang malaking minahan, hindi ba't dapat lang nakunin ang nararapat na halaga? Si Rosie ay nakakuha ng ilang 10,000 tae mula kay Jason, kung siya ay mas maganda kumpara kay Rosie. Hindi ba't dapat lang na makuha ng ilang 100,000 tae mula kay Jason? Nang marinig ito ni Luna, naisip niyang mabuti na rin iyon, mabilis na mababayaran ang utang, sa loob ng 2 araw, pagkatapos ay mabuhay ng maayos kasama si David. Nang isipin ang tungkol sa pagbabayad ng utang, na mula si Luna, bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala kay David. Sila ni David ay mayroong malabong relasyon sa loob ng mahabang panahon, at least dapat ay maranasan ni David ang kaunting tamis, di ba? Sa kabila ng lahat, ano nga ba ang ginawa sa kanya ni Jason? Dapat ay maranasan din iyon ni David. Kung hindi, sino nga ba ang tunay na kasintahan niya? Kaya, mahinang tinanong ni Luna si David, David, gusto mo bang humalik? Naramdaman ni Luna na siya ay sapat na tapat, tiyak na hindi tatanggihan si David. Si David ay nagulat, tumingin sa mga labi ni Luna na basang-basa, ang puso niya ay nag-uumapaw, humalik. Matagal na niyang pinapangarap iyon, dati na rin niyang nabanggit kay Luna ng maraming beses, ngunit si Luna ay palaging tumatanggi, kailangan munang maging opisyal na magkasintahan bago makapaghalikan. Biglang nakaramdam si David ng lamig sa kanyang gulugod, tiyak na sinusubok siya ni Luna. Oo nga. Tiyak na ganito, nakita ang pagkahiya sa mukha ni Luna, lalo pang naniwala si David dito. Marahil ang kanyang mga reaksyon sa nakaraang 2 araw ay nagbigay ng kaunting pagkadismaya kay Luna, kaya't sinadyang tinanong siya. Si David ay huminga ng maluwag, parang nadiskubre na ang balak ni Luna. Kung siya ay sumagot ng oo, tiyak na magagalit si Luna. Buti na lang at siya ay matalino. Si David ay nagseryoso, at sinabi ng isa-isang salita, Ki. Huwag mong subukan ako gamit ang mga tanong na ganito. Nangako ako sa iyo, bago tayo maging opisyal na magkasintahan, hindi kita hahalikan, tiyak na susundin ko ang aking pangako. Si Luna, naramdaman niyang nawawalan ng pag-asa. Ang tanga na ito, karaniwan ay napakamaalindog, ngayon ay nagkukunwari pa. Sige na, binigyan na niya siya ng pagkakataon. Kung hindi ito nakuha ni David, wala na siyang magagawa, umaasa na hindi niya kailanman matutuklasan na siya ay niloko. Sige na, binigyan na niya siya ng pagkakataon, kung hindi ito nakuha ni David, wala na siyang magagawa,
umaasa na hindi niya kailanman matutuklasan na siya ay niloko. Sa oras na iyon, bumalik si Jason. Si David ay nag-iisip ng paraan upang maipaliwanag ng maayos kay Jason ang tungkol sa naunang pagsisiwalat. Hindi pa ito ang tamang oras upang magalit kay Jason. Hindi niya inaasahan na si Jason ay kusang lumapit sa kanya. Si David ay nakaupo sa kaliwang bahagi ni Luna. Si Jason naman ay nakaupo sa kanang bahagi ni Luna. Sa pamamagitan ni Luna ay nagsabi kay David, "David, salamat sa iyong pagsisiwalat, tinulungan mo akong mapigilan ang sarili ko bago ako mahulog sa bangin. Nagising ako, kaya hindi ako nagkamali ng malaki." Ang mga salita ni Jason ay nagpasalubong kay David. Wala. Lahat tayo ay magkakaibigan, ito ay dapat kong gawin. Agad siyang naghanap ng dahilan. Mabuti na nakilala mo ang iyong pagkakamali, iyon ang pinakamagandang resulta. Pinatawad ka na rin ni Elena, hindi na ito umabot sa pulis, lahat ay maayos. Pero siya ay may kaunting pag-aalinlangan, kaya ba ni Jason na maging mapagpatawad? Jason, ikaw, sigurado ka bang okay ka lang? Si Jason ay nakiling at ngumiti, paano naman hindi okay? Pinagsabihan ako ng guro ng kalahating oras, at kailangan ko pang sumulat ng 1,000 salita ng pagsusuri. Si Jason ay nakiling at ngumiti. Paano naman hindi okay? Pinagsabihan ako ng guro ng kalahating oras, at kailangan ko pang sumulat ng 1,000 salita ng pagsusuri. Sa panlabas, mukhang naayos na ang kanilang alitan. Sa katotohanan, bawat isa ay may kanya-kanyang layunin na kailangang makamit. Si Luna ay mas nakakaintindi kay Jason kaysa kay David. Tiyak na may balak si Jason, ngunit hindi niya mahulaan. Umaasa lamang siya na si David ay mabilis na makakapagputol ng ugnayan kay Jason. Natatakot siyang si David ay sa huli ay makakaranas ng malaking problema. May plano si Jason, at ngayon ay hindi pa ito ang tamang oras upang magalit kay David. Hindi pa siya nahuhulog sa kanyang mga kamay, kaya't hindi siya nagmamadali. Ngayon ay Biyernes, si Jason ay walang balak na manatili sa paaralan, nagpasya siyang umuwi. Siya ay nagmaneho ng kanyang pulang supercar, at walang takot na umalis sa paaralan. Paglabas niya sa paaralan, nakatagpo siya ng pulang ilaw, kaya't napilitan si Jason na huminto at maghintay, at sa pagkakataong iyon ay aksidenteng nakita niya si Rosie at Harry na naghihintay din ng pulang ilaw sa tabi. Si Harry ay nagmamaneho ng electric bike, si Rosie ay nakaupo sa likuran, isang kamay ang umiihip ng hangin, at masaya silang nag-uusap. Nakita ang dalisay na anyo ni Rosie. Si Jason ay nagdila ng kanyang mga labi, si Rosie ay may utang sa kanya ng 78 halik. Isang araw na hindi siya humingi ng utang, ayaw na niyang magpatuloy pa. Kaya't si Jason ay kusang ibinaba ang bintana ng kanyang sasakyan, at bumati kay Rosie. Haktay, talagang coincidence. Nang ibinaba ang bintana ng sasakyan, agad na naramdaman ni Rosie ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Napakasarap, tumingin siya sa harap, at doon niya nakita ang pulang supercar ni Jason kasama ang kanyang nakasisilaw na mukha. Haktay, talagang coincidence, bumati si Jason sa kanya. Naalala ni Rosie ang mga nangyari kahapon, siya ay nahihiya, lalo na dahil naroon din si Harry. Pero nang isipin ang utang na iyon, hindi siya makatanggi kay Jason. Nagpakita siya ng ngiti, "Kamusta hapde, Jason?" Si Harry ay malamig na sumagot ng isang pangungusap, hindi niya gusto si Jason. Ang nangyari kagabi sa pagitan ni Rosie at Jason, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sigurado, at hindi rin nagbigay ng malinaw na paliwanag si Rosie. At marami pang iba, bakit ang taong ito ay may ganitong kayamanan? Kung gusto mo ng sports car, magmaneho ka na lang ng iyo. Bakit ka pa huminto sa tabi niya? Para bang pinagtatawanan mo ang kanyang electric car? Ang pinaka nakakainis ay ang taong ito ay isang junior, kaya't ang pang-aasar ay lalong maliwanag. Alam na alam ni Jason na nag-e-electric car siya, kung hindi, bakit siya hihinto? Tumawa si Jason at sinabi, "Senior, ang init-init, saan ka naman dadalhin ang senior sister gamit ang electric car? Ngayon ay tag-init, talagang mainit ang panahon. Lalo na sa takdang oras ng dapit hapon, ang mga sandaling ito bago bumaba ang gabi ay sobrang mainit na nakakaabala." Mainit din si Harry,
Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang boses ay malamig. Wala, kakain lang kami ni Rosie, at manunood ng pelikula. Gusto niyang umalis si Jason, pero nandyan si Rosie, kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Nang marinig ito ni Jason, tumawa siya at nagtanong, masyadong late na pagkatapos ng pelikula, sarado na ang dormitory, hindi ba't hindi ka makakauwi? Nagulat ang dalawa, gusto rin ni Harry ng ganoon, pero hindi binigyan ni Rosie ng pagkakataon iyon. Siya na ngayon ang pinakamalapit na tao kay Rosie, kaya't hindi siya nagmamadali. Siya na ngayon ang pinakamalapit na tao kay Rosie, kaya't hindi siya nagmamadali. Samantalang si Rosie ay nag-iisip na si Jason ay nag-uusap tungkol sa nangyari kagabi. Ang kanyang magagandang mata ay galit na nakatingin sa kanya, walang sinasabi. Hindi ito pinansin ni Jason, at sa tamang pagkakataon ay sinabi, Senior, napansin ko na ang senior sister ay pawis na pawis, basa na ang damit, baka gusto mong isakay ko siya. May aircon ang sasakyan ko, mas malamig, pero dalawa lang ang upuan, at hindi mo maiiwan ang sasakyan mo, ikaw na lang ang magmaneho. Nang marinig ni Harry ang mga salitang ito, talagang nagalit siya na parang gusto niyang sumabog, pang-aasar. Ang tahasang pang-aasar, siguradong sinasadya ito ng taong ito. Akyan mo, ikaw na lang ang magmaneho. Nang marinig ni Harry ang mga salitang ito, talagang nagalit siya na parang gusto niyang sumabog, pang-aasar. Ang tahasang pang-aasar, siguradong sinasadya ito ng taong ito. Pero talagang hindi sinasadya ni Jason, ang kanyang target ay si Rosie. Ano ang kinalaman ni Harry sa kanya? Harry ay nagalit at tumanggi, hindi na kailangan, mga kapatid. Kaya natin to mag-isa. Tama nga, masama ang sobrang aircon, mas mabuting huminga ng sariwang hangin. Si Jason na narinig ito ay gustong tumawa, ang mga salitang ito ay tila mapait, hindi niya alam kung nahihiya ba si Harry sa kanyang sinabi. Sinabi ni Harry ang mga iyon, ngunit si Rosie ay hindi nag-iisip ng ganoon. Ngunit ayaw din niyang maging masyadong tuwiran, kaya't nag-isip siya ng paraan. Bigla siyang sumandal sa likod ni Harry, mahina ang boses na nagsabi, Harry, parang hindi ako maganda ang pakiramdam, parang magkakasakit ako ng init. Ang banayad na init ay sumandal sa likod, si Harry na may kaunting pag-aalinlangan, ngunit ang sinabi ni Rosie ay agad na nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Agad siyang nagtanong, init? Hindi pwede. Malapit nang lumubog ang araw, nararamdaman mo bang sobrang init? O kaya't hindi na tayo aalis ngayon, bukas na lang, umuwi ka na at magpahinga. Sumagot si Rosie, hindi pwede, nakapagpa-reserve na tayo, nakabili na ng tiket sa sine, hindi na maibabalik ang pagkansela, sayang naman ang pera kung hindi tayo pupunta. Sige na, ikaw na lang ang umalis, ako, okay lang ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling sumandal siya pabalik, si Harry ay agad na sumuporta sa kanya. Sa kanyang puso, siya ay naantig dahil si Rosie ay nag-iisip pa rin para sa kanya, ayaw mag-aksaya ng pera, ngunit nakikita ang kanyang hindi magandang pakiramdam, siya ay nag-aalala at naguguluhan. Sa wakas, tumingin siya sa sasakyan ni Jason, nagngangalit ang mga ngipin na nagsabi, mga kapatid, dalhin mo si Rosie, mas malamig sa sasakyan mo. Naalala ni Harry kung paano pinagsabihan ni Rosie si Jason noong nakaraang gabi, kahit na gusto ni Jason na makakuha ng benepisyo, tiyak na hindi siya bibigyan ng pagkakataon. Sa ngayon, ang kalusugan niya ang pinakamahalaga. Maliwanag na nakita ni Jason ang ngiti sa mga labi ni Rosie na hindi niya may tatago, lihim na nagtataka sa pagiging tanga ni Harry. Ang pagkilos na ito ay hindi naiiba sa kay David, kusang ibinibigay ang kanyang babae sa kanya. Siyempre, hindi tatanggihan ni Jason, ayaw niyang may utang sa kanya ang iba, ang utang ay dapat agad na singilin. Tumawa siya ng malakas, nagkakasakit ka ba ng init? Dapat bilhin na ng senior ang isang sasakyan, sa ibang mga panahon ay okay lang. Pero dito sa Taiha, ang araw ay matindi, ang makinis na balat ng senior ay masisira. Bumaba si Jason sa sasakyan at tinulungan si Rosie na umakyat sa sasakyan, si Harry ay muling nakaramdam ng kahihiyan. Tumingin siya kay Rosie sa passenger seat, mas maganda na ang kanyang kulay,
Nagalit siyang nagsabi, naka-green light na. Bilisan mo, bilisan mo. Itinaas ni Jason ang kamay at nag-sign ng okay. Sige, aalis na kami, senior. Pinindot ni Jason ang accelerator. Ang sports car ay naging pulang kidlat, mabilis na nawala. Si Harry ay gusto pang sumunod. Nakita ang tanawin na ito, siya ay nagalit at nagmura. Asterisk tang ina. Ang yaman mo, akala mo kung sino ka. Sana magkaproblema ka sa negosyo. Ay nang magagawa kundi simulan ng electric bike, huminga ng sariwang hangin. Sa sasakyan, si Jason ay tumingin kay Rosie na nakapikit, tuwid na nagsabi, buksan mo ang mga mata mo, huwag kang magpanggap. Si Rosie ay nakapikit pa rin na nagpapanggap na may sakit. Si Jason ay ngumisi ng malamig, kung magpanggap ka pa, ibabalik kita sa paaralan. Agad na binuksan ni Rosie ang kanyang mga mata, nagalit na nagsabi, Jason, anong ibig mong sabihin, talagang hindi ako maganda ang pakiramdam. Sumagot si Jason, ganun ba? Mas okay na ba ngayon? Sabihin ko sa iyo, ang sasakyan ko ay espesyal na nag-aalaga ng mga sakit na katulad ng sa iyo. Sakit na katulad ng sa akin. Hindi naintindihan ni Rosie, sakit ng pagkasira ng dangal. Pang-aasar ni Jason, ikaw. Si Rosie ay nakaramdam na nahuli, nagalit na gustong sumuntok, ngunit dahil si Jason ay nagmamaneho, hindi siya naglakas loob. Kaya't niyakap na lang ang kanyang dibdib na nag-aalburuto. Si Jason ay hindi nagbigay pansin sa kanya, alam naman niya kung anong uri siya, hindi ba siya nag-iisip? At nag-aaksaya pa ng oras sa kanyang harapan. Nakakatawa siya, hindi ba siya nag-iisip? At nag-aaksaya pa ng oras sa kanyang harapan. Nakakatawa, si Jason ay nagmaneho, lumiko sa isang maliit na daan. Napansin din ni Rosie, nakakunot ang noo na nagsabi, ito ay hindi daan papuntang shopping mall, saan mo gustong dalhin ang sasakyan? Si Jason ay walang pakialam na nagsabi, syempre, pupunta sa isang lugar na madaling kunin ang pera. May utang ka pa sa akin. 78 halik, hindi mo ba ito nakakalimutan? Syempre, hindi nakalimutan ni Rosie, ngunit sa pag-iisip tungkol sa mangyayari, siya ay nahihiya, nagagalit, at walang magawa. 78 na beses pa, kailan kaya niya mababayaran ang utang? Hindi pwede, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabilis na mabayaran ang utang. Si Jason ay nagmaneho sa isang tahimik na eskinita, na walang masyadong tao. Si Jason ay nagkunwari na kinuha ang papel ng utang. Sa simula, ang kasunduan ay 3 beses sa isang araw, halos isang buwan ay malapit ng mabayaran, ngunit ngayon ay wala pang nabayaran. Bilisan mo, kailangan ko pang umuwi. Bilisan mo, kailangan ko pang umuwi. Pagkasabi ni Jason, biglang, shot, si Rosie sa pisngi ni Jason. Isang beses, si Jason ay humaplos sa kanyang pisngi, ang malambot at mamasamasang pakiramdam ay dumaan sa kanya. Anong isang beses? Wala namang ganitong paraan, hindi ba't sinabi mo na dapat halikan sa labi muna? Si Rosie ay tumawa ng malakas, puno ng kasiyahan na nagsabi, kaya't hindi ko na iniintindi, sino bang may kasalanan na hindi mo ako sinabihan agad, hindi ka pwedeng tumanggi. Si Jason ay nagkunwaring nagalit na nagsabi, sige, 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 wala na akong magagawa, kaya't tatanggapin ko na lang ang pagkatalo. Bawasan ng 1,000. Teka, halik sa pisngi at nabawasan ng 1,000, sobrang kita mo sa ganitong negosyo. Nang marinig ito ni Rosie, lalo siyang naging masaya. Ang makakuha ng benepisyo mula kay Jason ay talagang nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan, napakamatagumpay. Sino ba ang may kasalanan na si Jason ay palaging naglalagay ng bitag para sa kanya? Ang prinsesa na ito ay may halaga. Dahil sa iyong kapabayaan, hindi mo ako masisisi. Ang mga labi ni Jason ay nagpakita ng isang ngiti na mahirap makita, masaya. Sige, mag-enjoy ka, basta't masaya si Rosie. Sa hinaharap, kahit anong gawin ni Jason, hindi siya tatutol, kahit na siya ay magiging aktibo sa pag-iisip. Sa ngayon, wala pa namang nangyayari. Lahat ay patuloy na umuusad ayon sa plano ni Jason. Si Jason ay nakahiga sa upuan, nakapikit, at nag-aatubiling nagsabi, sige na, sa pagkakataong ito, hindi pwedeng halik sa pisngi,
halik sa labi na lang. Si Rosie ay tumingin sa magandang mukha ni Jason, pinigilan ang kanyang mga labi, iniisip na dapat itong tapusin ng mabilis, at kailangan pang kumain kasama si Harry. Lumapit siya, dahil sa espasyo at posisyon ay medyo mahirap, kaya't medyo nahirapan. Bahagya siyang dumaan sa mga labi ni Jason na parang dragonfly na dumapo sa tubig, at agad na umatras. Si Jason ay nagkunot ng noo, binuksan ang kanyang mga mata at nagsabi, "Senior, medyo labis na ang ginawa mo, tawagin mo bang halik yan? Sinadya mo ba?" Sa resulta, si Rosie ay matigas ang loob na nagsabi, "Sino ang may kasalanan? Ang posisyon na ito, ang ganitong posisyon ay hindi maginhawa, hindi ko maabot, at hindi ka rin gumagalaw, anong magagawa ko?" Sinuri ni Jason, talagang medyo mahirap ang kanyang galaw. Ngunit hindi siya nagmamalasakit. Si Harry ay nakahiga pa rin, walang pakialam na nagsabi, "Iyan ay iyong problema, hindi ko problema. Isipin mo ang paraan upang malutas ito, sa anumang kaso, ang huling pagkakataon ay hindi kasama." Si Luna ay nakaisip ng paraan, hindi ba siya? Si Rosie ay nagmumurang labi, nagpapakita ng labis na hindi pagkakasundo. Siya, isang magandang babae na aktibong humahalik, kung hindi man magpasalamat si Harry, nagmamalaki pa na parang ayaw niya. Sino ang may lakas ng loob na tratuhin siya ng ganito? Sa pag-iisip at pag-iisip, wala na siyang magagawa. Sino ba ang may kasalanan na siya ay may utang kay Harry ng ganito karami, at itinago pa ang tungkol sa kanyang kasintahan? Sa simula, akala niya ay pwede niyang itago ito. Ngunit si Harry ay may mga larawan, hindi siya pwedeng hindi sumunod. Sinubukan ni Rosie ang iba't ibang posisyon ngunit talagang mahirap halikan si Harry. Sa wakas, nagpa siya siyang umupo sa mga hita ni Harry. Mas madali na ito. Si Harry ay lihim na ngumiti. Ang solusyon na ito ay hindi ba dumating na? Si Rosie ay matalino, hindi ba? Ang bango ay pumasok sa kanyang puso. Si Harry ay lihim na ngumiti. Ang solusyon na ito ay hindi ba dumating na? Si Rosie ay matalino, hindi ba? Ang bango ay pumasok sa kanyang puso. Siyempre, hindi magpapadala si Harry. Isang kamay ang yamakap sa makinis na baywang ni Rosie, tinatangkilik ang kanyang serbisyo. Si Rosie ay nakaramdam ng mainit na kamay sa kanyang likod, hindi maiwasang mamula. Ang taong ito ay tila napaka-natural, parang handa na siya na gagawin niya ito. Gayunpaman, si Rosie ay hindi nagsalita. Dahan-dahan siyang bumaba, sabay na malambot at nahihiya na humalik sa mga labi ni Harry. Isang kakaibang pangingilig ang agad na kumalat sa kanyang buong katawan, parang na-electrocute. Si Rosie ay bahagyang nanginginig, kasama ang pakiramdam kagabi na nagdudulot sa kanya ng pag-aalinlangan ngunit ayaw tumigil. Ang kanyang katawan ay hindi mapigilan na umikot. Paminsan-minsan, may isang o dalawang tao na dumadaan na lalong nagpapalakas ng kanyang nerbiyos, ang kanyang katawan ay naging matigas. Mabuti na lang at ang bintana ay may papel, mahirap makita ang sitwasyon sa loob ng sasakyan mula sa labas. Nakakatulong ito sa kanya na maging mas komportable. Makalipas ang ilang sandali, Rosie biglang nakaramdam na ang kamay ni Harry ay hindi mapakali, nakapatong sa kanyang hita. Ngayon, nakasuot siya ng mahabang floral dress, na parehong dalisay at bata, na labis na humihikbi kay Jason. Bagamat mukhang mahaba ang dress na ito, napakamanipis nito, madaling maitaas ni Harry. Ang mainit na pakiramdam mula sa kamay ni Harry ay nagbigay kay Rosie ng isang pakiramdam ng panganib. Pero hindi siya pumihil, hindi siya madaling masiyahan, kundi dahil nais niyang samantalahin ang kilos na ito ni Harry upang parusahan siya, bawasan ang mga pagkakataon. Kaya't hinayaan niya si Harry na gumawa ng kalokohan. Pero sa isang tiyak na hangganan, kusang loob niyang pinigilan ang kanyang hita, hindi papayag na makuha ni Harry ang lahat. Ngumiti si Harry, madali niyang nahulaan ang iniisip ni Rosie. Hindi siya nagmamadali, basta't may progreso ay ayos na. Patuloy lang sa ganitong paraan, balang araw ay bibitawan din ni Rosie ang kanyang depensa. Bukod dito, napakaganda ng mga binti ni Rosie. Kung si Luna ay may pinakamalaking bentahe sa kanyang itaas na bahagi, ang bentahe ni Rosie ay ang kanyang mahahabang binti. Diretso, payat, balanse, at makinis ang balat, para bang kayang magpalipad.
Mahaba pero hindi sobrang payat, hindi tulad ng mga kawayan, na hindi gusto ni Harry. Hindi rin masyadong mataba, na mas hindi gusto ni Harry. Mayroong isang likas at balanseng kagandahan, na labis na kinagigiliwan ni Harry. At ang isa pang kamay ay hindi rin nag-aaksaya ng panahon. Gumagawa kay Rosie ng mga bagay na katulad ng ginawa niya kay Luna. Bagamat wala siyang kaparehong dramatikong pakiramdam tulad ni Luna, ngunit may kakayahang makuha, may ibang uri ng kagandahan. Rosie, hindi pa rin pinigilan si Jason. Ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis, ang katawan niya ay nagsimulang manginig, at ang halik ay naging medyo hindi nakatuon. Sa loob ng sasakyan, naka-aircon, ngunit pakiramdam niya ay sobrang init. Matagal na ang lumipas, it-pushed away si Jason, namumula siya, bahagyang umiyak, sapat na. Huwag kang magpakasobra, Jason, sapat na. Huwag kang magpakasobra, Jason. Wala na siyang oras upang pigilan si Jason, ang kanyang bra sa loob ay malapit ng mapunit. Agad na huminto si Jason, tumawa ng malakas at nagsabi, pasensya na, Senior, talagang napakaganda mo, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Si Rosie ay mayabang na umuungol. Sinabi ng halikan lang, ano ito? Tumawa si Jason, nauna na niyang nahulaan na sasabihin ito ni Rosie. Nagkunwari siyang nahihirapan at nagsabi, tama nga. Lumampas ako sa hangganan, sa pagkakataong ito, bilangin natin ito bilang 5 beses, iyon ay 5,000. Ayos ba? Ang mga mata ni Rosie ay lumiwanag, akala niya ay makakakuha lamang ng 2 o 3 beses. Basta't halikan si Jason, at hayaan siyang makakuha ng kaunting benepisyo, ay makakakuha ng 5,000. Ang ganda, saan ka makakahanap ng ganitong magandang pagkakataon? Pero hindi bobo si Rosie, nagkunwari pa siyang nag-iisip ng kaunti, 5 beses, ayos lang. Kaya't 5 beses, sa susunod, kung hindi ka pa rin susunod sa mga patakaran, dapat dagdagan pa. Nang makita ang masayang mukha ni Rosie, si Jason ang talagang masaya. May ganitong magandang pagkakataon, tumango siya. Ayos, alam ko. Wala akong magagawa, sino ba ang nagbigay sa akin ng ganitong kaakit-akit na senior? Si Rosie ay nagpakita ng kasiyahan. Alam niyang siya ay maganda. Maging tiwala, sa susunod tiyak na hindi makakapigil si Jason, maaaring makakuha pa ng kaunting kita. Hindi pa rin nasisiyahan si Jason, nagtanong, gusto mo bang ulitin? Medyo nag-aalangan din si Rosie. Pero sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Harry ang tumatawag. Alo, so Nian, nasaan ka? Nandito na ako ng mahigit 10 minuto. Hindi ka ba pinapansin ni Jason? Sa telepono, puno ng galit ang boses ni Harry. Tumingin si Rosie kay Jason na nasa tabi niya, tahimik na inayos ang kanyang damit. Ang tono ay medyo walang pasensya. Wala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, naligaw lang si Jason, darating na kami. Naguluhan si Harry, naliligaw. Paano ka naligaw sa tuwid na daan? Habang tumatagal na hindi nagpakita si Rosie, lalong nagiging balisa siya. Palagi siyang may pakiramdam na may itinatago ang dalawa sa kanya. Basta, naligaw siya. Ayos na, isasara ko na ang tawag. Darating kami sa loob ng 10 minuto, maghintay ka lang. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang pinutol ang tawag. Dahil sa iyo ito, lagi na lang, ang tagal, bilisan mo, kailangan ko pang kumain kasama si Harry. Sa loob, natawa si Jason. Ang kasinungalingan ni Rosie ay parang walang kahirap-hirap, kasama ang ibang lalaki sa labas na gumagawa ng mga bagay na iyon, at hindi man lang nag-aalala. Ang ganitong uri ng babae ay talagang mababa ang uri. Kahit na hindi siya nahuli ni Jason sa mga bagay na ito, marahil ay mayroon na siyang mga ugnayan sa ibang lalaki. Baka hindi lang ito kasing labis. Bukod dito, naglaan siya ng maraming pera, kaya tahimik na tinatamasa ni Jason ito. Nagmaneho si Jason kay Rosie papunta sa shopping mall. Wala siyang pakialam sa mukha ni Harry na parang atay ng baboy, umalis na lang siya. Matapos umalis si Jason, masusing tiningnan ni Harry si Rosie. Hindi niya nakita ang anumang kakaiba, ngunit palagi siyang may pakiramdam na parang may dagdag na kaakit-akit si Rosie kumpara sa dati, mas maganda.
Ang pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi tama. Nabasa niya sa internet na ang mga babae ay nagiging mas kaakit-akit pagkatapos na mabasa ng mga lalaki. Ngayon, si Rosie ay nagbibigay sa kanya ng ganitong pakiramdam. Sa oras na ito, napansin ni Harry ang isang kakaibang bagay. Sa puting mga binti ni Rosie, may mga pulang marka, parang piniga. Agad siyang nagtanong, anong nangyari sa mga binti mo? Bakit ang pula-pula? Napahinto si Rosie. Yumuko upang tingnan, at tahimik na sumagot, nadikit lang, mahirap umupo sa passenger seat ni Jason, palaging natatamaan. Siguradong dahil sa sobrang paghawak ni Jason, nag-iwan ito ng bakas. Nang marinig ni Harry ang pag-angal ni Rosie, agad siyang sumang-ayon na magalit. Sabi ko na nga ba, ang mga mamahaling sasakyan ay maganda lang sa panlabas, hindi komportable, anong silbi ng magandang hitsura? Tahimik na tiningnan siya ni Rosie. Sa loob-loob niya, nalungkot siya. Hindi ba niya alam kung komportable o hindi, kung nataman o hindi? Akala pa niyang ang mamahaling sasakyan ay maganda ngunit walang silbi. Talagang nawawalan siya ng salita. Biglang sinabi ni Harry, "So Nian, bakit namamaga ang mga labi mo?" Napahinto na naman si Rosie. Kinuha ang kanyang makeup mirror at tumingin, talagang medyo namamaga. Siguradong nanghalikan siya ni Jason, masyadong malakas ang ginawa niya. Lahat ng ito ay dahil kay Jason. Parang gusto niyang lamunin siya. May maanghang na snack sa sasakyan ni Jason. Kumain ako ng kaunti, kaya namaga. Nakakunot ang noo ni Harry. Hindi ba't ayaw mong kumain ng maanghang? Nagsimula ng magduda. Nakakainis, hindi ba't si Rosie ay nahalikan ng batang si Jason kaya ganito? Mabilis ang reaksyon ni Rosie. Mahina hong sinabi, kasi, hindi ba't sa inyong bayan mahilig sa maanghang? Gusto kong masanay sa panlasa mo, para sa susunod na makipagkita sa iyong pamilya, hindi ako magiging bastos. Nang marinig ni Harry ang sinabi ni Rosie, naantig siya at gustong umiyak. Lahat ng pagdududa ay agad na nawala. Nag-isip si Rosie para sa kanya, at siya pa ang nagduda sa kanya. Talagang labis, malungkot na sinabi ni Harry, "Bud, hindi mo na kailangang gawin iyon para sa akin, hindi mo kailangang magbago, okay na sa akin ang medyo magaan na pagkain." Nakatulong si Rosie, hindi maiwasang humanga. Si Harry, talagang madaling lokohin. Hayes, kung hindi siya madaling lokohin, marahil ay matagal na niyang napansin ang kakaibang bagay. Mas mabuti na maging simple. Hindi katulad ni Jason. Masama ang ugali at gustong mamatay. Kapag natapos na niya ang mga bagay kay Jason, mabubuhay siya ng maayos kasama si Harry. Kialam kung mahuhuli si Rosie o hindi. Pumasok si Jason sa residential area para sa mga mayayaman sa Van City. Nandito ang kanyang bahay. Hindi hihigit sa kalahating oras ang layo mula sa Van City University. Matapos ang high school, ayaw ng kanyang mga magulang na umalis siya sa Van City, kaya't inorganisa nila siyang pumasok sa Van City University. Nagpakita si Jason ng pagsang-ayon. Ayaw din niyang umalis sa Van City. Sa labas, mayroon lamang siyang pera. Sa Van City, mayroon siyang kapangyarihan, hindi ba mas mabuti iyon? Bumukas ang garahe, puno ng mga mamahaling sasakyan, 50 parking space, lahat ay puno ng sasakyan. Bumaba si Jason, tiningnan ang garahe, medyo naantig. Datlaha ainim. Keep truek. Sau kisinang viklam an kuwa jia din ngay sayang sasu, toan bozi trong gara diu banhet, gara rong lon trng, sau nai engay ka ken bth nai kong be the chp. Ta vn thik daang ve gara dy apzi, mut di ay nai. Jiang jia ta chak chan kong th lay fosan, kong nhng kong fosan, ta cnmun lam lon manhon, saang tao huy haang. Jiang bak tien tai dt cho ko aziva o mo chik hop tin zao bien kan. Bien trong toan la cho ko azi, jiang bak miln rangwa idungu nin cm mo chik, nu, zinao ko. Loi zido. Saudo lane TNG mo. BTH kuwa jiang bak so hai TNG va mo TNG HMDZ. Fiasaw CN so VUN ho va huboy,
VC ng Sangtrong. Thidian nahi chomihan di yukong sona. Dahil sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang para kumita. Ngunit hindi lamang siya nag-iisa sa bahay. May isang katulong na si Mrs. Katrina, at mayroon ding isang malalayong kamag-anak na si tita na mas bata na nakatira sa kanyang bahay. Nagtanong si Jason, si tita na mas bata ay 24 na taong gulang, wala namang ugnayang dugo sa kanya, naninirahan sa kanyang bahay dahil nag-aaral siya ng graduate studies sa Van City, at nais niyang magkaroon ng mas komportableng kapaligiran para sa pag-aaral. Sa tingin ng mga magulang ni Jason, okay lang, kaya't pinayagan nila siyang manirahan. Ngunit si Jason, sa totoo lang, wala talagang magandang pakiramdam para kay tita na mas bata. Nang pumasok si Jason sa bahay, agad na lumabas si Mrs. Katrina na masaya, nandito na ang batang Ginoo, isang linggo na akong hindi nakakita sa iyo. Nang makita ni Jason si Mrs. Katrina, bumalik ang mga alaala. Si Aunt Leo ay naging katulong sa kanilang bahay mula pa noong bata siya, at isa siya sa mga nakasaksi sa kanyang paglaki, napakabait sa kanya, nagmamalasakit na parang sariling anak, walang problema kung tawagin siya ni Jason na nanay. Sa kalaunan, nang gusto ni Jason na magpakamatay matapos ang kanyang pagkabangkarote, isa si Aunt Leo sa mga kaunting tao na humiling sa kanya na huwag magpakamatay. Ang taong talagang nais niyang pasalamatan pagkatapos ng kanyang muling pagsilang. Naging emosyonal si Jason, niyakap si Aunt Leo, at sinabi, "Aunt Leo, na-miss mo ba ako?" Ngumiti si Aunt Leo ng kanyang karaniwang ngiti ng mga kababaihang nasa gitnang edad, labis na natutuwa. "Syempre na-miss kita, kung alam ko na uuwi ka. Dapat sana ay naghanda ako ng pagkain para sa iyo ng mas maaga." Hindi nag-atubiling sumagot si Jason, "Walang problema, hindi pa huli, gusto kong uminom ng sabaw ng buto, yung nilaga sa clay pot, matagal na akong nag-craving sa dish na ito." Napakahusay ng pagluluto ni Aunt Leo, labis na naaalala ni Jason ang lasa nito. Tumawa si Aunt Leo at sinabi, "Matagal na ba? Hindi ba't kumain ka lang noong simula ng linggo?" "Tara, hintayin mo, gagawin ni Aunt Leo ang gusto mong kainin." Agad na pumasok si Aunt Leo sa kusina. Si Jason ay comfortable na nakahiga sa malaking sofa, binuksan ang TV, itinaas ang volume, at tahimik na nanood. Ito ang tunay na buhay. Naramdaman ni Jason na kailangan niyang umuwi ng mas madalas sa hinaharap. Naharap, ang ganitong komportableng kapaligiran, paano maihahambing sa dormitoryo na may 8 tao? Sa kabila ng lahat, hindi naman malayo ang biyahe. Sa oras na ito, nagdala si Aunt Leo ng isang platito ng prutas at inilapag ito sa mesa. Maingat niyang ipinaalala kay Jason, "Batang Ginoo, nandyan si tita na mas bata sa bahay, kaya't mag-ingat ka sa boses mo, alam mo naman na ayaw niya ng ingay." Medyo nakakunot ang noo ni Jason, nandyan si Sumeng sa bahay. Jason kinuha ang isang ubas at inilagay ito sa kanyang bibig. "Walang anuman, Mrs. Katrina, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo." Bababa siya at makikipag-usap ako sa kanya. Sa nakaraang buhay, si Blanca ay nanirahan sa bahay ni Jason ng 3 taon. Batay sa takdang panahon, si Blanca ay nasa bahay niya na ng 2 buwan. Ang babaeng ito ay talagang walang hiya. Maliwanag na sa bahay ni Jason, bukod sa mga magulang ni Jason, siya ang may pinakamalaking boses. Maliwanag na sa bahay ni Jason, bukod sa mga magulang ni Jason, siya ang may pinakamalaking boses. Sa nakaraang buhay, hindi rin naintindihan ni Jason kung bakit kailangan niyang sundin siya. Hanggang sa ang Mrs. Katrina ay nagkaroon din ng kaunting takot kay Blanca. Sa nakaraang buhay, hindi lamang siya nakapasa sa pagsusulit para sa graduate studies, kundi naging doktor pa. Mayroon din siyang kaunting tagumpay sa kanyang karera. Ngunit sa tulong ng bahay ni Jason, hindi siya kailanman nagbanggit. Nang bumagsak ang bahay ni Jason, nais ni Jason na humingi ng tulong kay Blanca. Sa kabila ng lahat, talagang may malaking utang na loob ang kanyang pamilya sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ni Jason na ipapagawa pa ni Blanca sa kanya na manatili sa dormitoryo ng mga manggagawa ng kanyang kumpanya, at kailangan pa niyang maging janitor sa kanyang kumpanya para makabayad ng pagkain at tirahan.
Talagang hayop siya. Kung magtatangkang magpasabog siya dito, tuturuan siya ni Jason ng leksyon. Nang maisip ito, muling itinaas ni Jason ang kanyang boses ng 2 antas. Pagkatapos ay kalmadong nag-scroll sa kanyang telepono. Kapag nasa bahay, hindi laging nakabukas ang TV para manood, gusto lang niya ng kaunting tunog para mas maging komportable ang bahay. Mula sa kusina, umuusok ang amoy ng sabaw. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay dumarampi kay Jason. Sa ganitong estado, talagang nakakaramdam siya ng labis na ginhawa. Ngunit sa mga sandaling iyon, may isang anino na bumaba mula sa ikalawang palapag. Ang tunog ng mga hakbang ay tila nagmamadali. Isang magandang babae na may kaakit-akit na katawan ang naglakad patungo kay Jason. Kinuha ang remote control sa tabi ni Jason at pinatay ang TV. Pagkatapos ay nagalit na sinabihan si Jason, "Jason, nasabi ko na ba sa iyo, huwag gumawa ng ingay sa bahay, hindi ako makapag-aral dahil sa ingay, kung hindi ka makapasa sa graduate studies, ikaw ang mananagot." Malamig na tumingin si Jason sa kanya, siya ay nakasuot ng maikling blouse na nakabukas ang tiyan, at sa ibaba ay may suot na manipis na shorts, ang kanyang mapuputing binti ay nakalantad sa hangin, talagang kapansin-pansin. Siya ang tiyahin ni Jason, si Blanca. Kinuha ni Jason ang remote, binuksan muli ang TV, at malamig na sinabi, "Kung hindi ka makapasa sa graduate studies, ano ang kinalaman ko dito?" Nagtaka si Blanca, at pagkatapos ay nagalit. "Jason, anong ibig mong sabihin?" Mula nang lumipat siya sa bahay ni Jason, ang buong bahay ay sumusunod sa kanya. Kung ano ang gusto niyang kainin, iyon ang kinakain. Kung anong silid ang gusto niyang tirahan, iyon ang kanyang tinutuluyan. Kung anong computer ang gusto niyang bilhin, iyon ang binibili. Si Jason ay laging sumusunod sa kanya. Hindi siya kailanman nagalit sa kanya, lalo na hindi siya nakipag-usap sa kanya ng ganitong paraan. Ang kanyang presensya dito ay karangalan ng buong pamilya ni Jason. Sa kabila ng lahat, si Jason ay isang walang silbi sa unibersidad. Ang pagpasok sa unibersidad ay dahil sa perang binili. Paano siya maihahambing sa mga magagaling na estudyante tulad niya? Nagpalit ng channel si Jason, humiga at sinabi ng walang pakialam, sa kahulugan ng mga salita, "Ito ang bahay ko, gusto kong gawin ang gusto ko, bakit? Mayroon ka bang opinyon?" Si Blanca ay nagalit na nagalit. "Oo. Mayroon. Ano ang karapatan ng walang silbi na si Jason na tratuhin ako ng ganito? Ano ang karapatan niyang labanan ako?"